Ng Philippine Coast Guard na ang desisyon sa pagpapadala ng Navy vessels para sumama sa mga misyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nakasalalay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ang Armed Forces of the Philippines ang may ganap na otoridad para magbigay ng rekomendasyon sa Pangulo hinggil sa issue. Inihayag ng National Maritime Council na mga barko ng People's Liberation Army Navy ang nagsagawa ng mga agresibong galaw laban sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc kamakailan. Ngunit ipinahayag ng AFP na hindi nila susundan ang galaw ng China upang hindi na lumala ang sitwasyon. Doon yung tatanong ko. Hindi kayo kumikilos? Kaugnay doon sa yung tinatanong mo, yun din ang akin. Oh, sige, go ahead. Sa dalawa. Okay. Naniniwala ba kayo na maraming tiwali sa Kongreso? Oh, bakit kayo doon nagpapile? Yung mga tiwali, pinapile nyo ng isang opisyal na tiwali din. Sila rin na magkamusga. Mga tiwali rin pala yung mga ito. Manong, pwede naman kayo mag-file din sa mga tiwali. Abogado kayo, di ba? Kaya nga ako kontra sa impeachment eh. Kasi hindi ako naniniwala. Bottom line, I think, it has to be filed in the House. Known as the former spokesperson, former presidential legal advisor of the previous administration, Attorney Salvador Panelo. Good morning, sir. Good morning. Good morning. And to my left is well known in the circles of activism, social justice, human rights. He is the Secretary General of Bayan. He does not want to be called Sir or Mr. So tatawagin po natin siya Renato Nato Reyes. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo. Yes. But in keeping with the Quadcom committee hearings, pwede ba akong makiusap lang na 3 questions lang, sir, ha? Pwede yes or no. Kung pwede lang. Okay. And then the explanation will come later. Pwede ba yun, sir? Okay. Unahin na kita, Sec Panelo. Yes or no? Yes. Will Congress endorse the articles of impeachment to the Senate? Sabi ko sa'yo, nauna na yung guess ko eh. Yes. Kayo, Hindi sir. mo pa tinatanong. Will the articles of impeachment be endorsed by the House to the Senate? Yes, I don't see any reason why not. Yes lang muna, sir. Next question. Will the VP Sara, will she be found guilty by the Senate as it is composed now? Yes or no? Yes, based on the evidence. Kayo, sir. Nos. Nos. Yes or nos. Wow. Yeah, kasi depende. Last, Depende. Mamaya explain ko. Yes, sir. Last question. You know, the president came out with a simple statement. Simple but loaded, I think. But I will ask for your wisdom. Do you think it is appropriate for the president to say his position in this impeachment proceeding? Kasi ang based on that interview, he's not in favor eh. So, do you think it is wise for the president to say that at the onset? Yes or no, sir? Freedom of expression yan eh. Yes. Yes. Kayo na to. No. Uy! No. Ano gusto natin unahin, sir? You want the process of the impeachment first? Kahit na lang. Okay. Unahin na natin, sir, yung since you think that the House will endorse it. Ang tanong ko dyan, sir, gano'ng kabilis? Hindi natin malaman kung gaano kabilis nasa kanila. But, the political agenda is to eliminate BP Sara for the 2028 presidential election at all cost. Kung yan ang agenda mo, you have to either politically disable her or physically eliminate her. Yung buhay niya mismo. Kailangan. Otherwise, talagang nandyan siya palagi. O kaya, tuloy-tuloy yan. Alam mo, 4 months ago, I wrote an article, Impeachment Looms. Sinabi ko na yan 4 months ago pa. Paulit-ulit ko nga sa programa ko yan eh. At nangyayari na lahat ng mga sinasabi ko. Pati ang alyansa ng kaliwa, alyansa ng dilaw, alyansa ng mga kaalyado ni Presidente. Magsasama-sama yan. Kasi isa kalaban eh. So, yes, Congress will endorse the impeachment articles. Pero you still think, sir, that the impeachment will have the votes in the Senate? I think so. You think so? Kalyado eh. Kasi nga, kung ang political agenda mo,
tanggalin siya, ay kailangan magsama-sama kayo. Ikaw, Nato, would you agree with Sec Panelo that that is the political agenda? Remove VP Sara para wala na siya sa 2028. I think ang agenda namin dito is for accountability. The removal of the Vice President is only the outcome of the impeachment proceedings, and I think it's well within our rights as citizens to seek accountability when public funds are involved. Kung pera ng taong bayan yung nawawala o hindi ma-account o hindi tamang ginastos, I think may batayan naman tayo para maghanap ng proseso na pwedeng magkaroon ng accountability. And this is a chance also for the Vice President to air her side. Anong nangyari, no? It's a chance for her to explain before the impeachment court. Kayo, Sexal, were you able to read the impeachment complaint from both the first and the second complainants? Hindi, ang concentration naman nila sa confidential funds. Yes. Para sa akin, number one, matagal ko na sinasabi, hindi pa pwede yan na maging ground. Yung unang-una, yung sinasabi niyong may irregularidad, hindi pa nga pinal yung sinasabi ng COA. In fact, sinabi na nga ngayon, may anong tawag nila doon? Modified opinion na regular. So doon lang masasira na kayo. Pangalawa, ang Commission on Audit talagang merong kapangyarihan, as you know, to examine, audit, and settle all accounts of revenues ng gobyerno. Yes. Sila lang yun Yes. yung Kongreso, in need of legislation para kung baka merong diferensya yung mga rules nyo, i-amenda natin. Hindi ka pa pwedeng maging fiscal doon. Hindi ka pa pwedeng maging judge. Kaya from the very start, sinasabi ko, takbo na kayo sa Korte Suprema dahil grave abuse of discretion yan. Kaya mahihirapan sila. Pero since it's a political numbers game, as I said, that's the political agenda, panalo yan. Would you agree to that assessment na since it is a political game, panalo according to Sec Panelo? Yes, it is political. Pero naniniwala kami na sana tignan yung ebidensya. At tingin namin hindi naman to lilipad kung wala naman tayong pinresent na ebidensya. Even if the COA audit is not yet final, even if the notice of disallowance is not yet final, ang mahalagang nakita natin doon sa mga hearings for the direct admissions of the staff of the Office of the Vice President regarding the utilization of the confidential funds. So yun, mahalaga yun kasi galing na mismo yun sa mga tauhan ng OVP. Hindi na kailangang hintayin pa yung final co-audit report. Pwede nang gamitin yon bilang ebidensya para isulong itong impeachment complaint. I noticed, Nato, that the second complaint really focused the ground on one, which is betrayal of public trust. No? And sa tingin mo, even with the, let's say, sabi nga ni Sexal na nagkaroon ng modified opinion ng COA, sa tingin mo, that will be enough to have that impeachment endorsed to the Senate? Nag-focus kami sa isang ground lang, which is betrayal of public trust, and isang issue lang, which is confidential funds. At ano yung mga paraan ng paggastos nito, at paano ito nireport, at paano tinanggihan yung subsequent hearings regarding the budget. Ang amin po dito, we wanted to make it simple, madaling maunawaan ng mga mambabatas at madali ding i-prosecute pagdating na sa actual trial. Kasi yung mga nakaraang impeachment complaints na pansin namin, pag napakadami mong nililista doon ng mga impeachable offenses at mga kasalanan, mahirap din Tatagal tayo. Ito naman, simpleng-simple lang yung issue So dapat, doon na tayo mag-focus. Wag na muna yung iba pang mga issue na hindi naman po kaugnayan doon sa confidential funds. I'll go back to Sec Panelo. Sir, I asked you kasi sinabi nyo, yes, and yes, no. Do you anticipate talaga, sir, na magkakaroon ng impeachment proceedings and trial prior to the elections? Depende yan. Kasi yung impeachment, nandyan na yan. Yung trial ang pag-uusapan natin. Yes. At saka yung botohan. Yes. Nandun na tayo. Ang problema mo sa botohan, depende na yan kung yung mga senador. You need about 9 votes for an acquittal. Yes, more than 8. Sa ngayon, ang tingin ko, parang 5 pa lang ang siguradong boboto ng acquittal dyan. Si Bongo, si Bato, Yes. yung mag-ina, Villar, saka si Robin. How about magkapatid na Estrada? Hindi ba, sir? Questionable yan. Questionable lahat okay. yan. Okay. Tandaan mo, yung Sereno,
Yes. Biglang nagbaliktaran lahat. Bakit kaya nagbaliktaran? So, yung factor na yun. So, depende lahat yan. Kaya yung sinasabi alam mo sinasabi ni Presidente Marcos Jr., I agree with him na distractive yung process ninyo. Mawawala tayo sa focus Kaya huwag nyo na lang ituloy. Ang problema, meron siyang puwersa na nakapaligid sa kanya na baka hindi niya kontrolado. Otherwise, kung kontrolado niya, hindi uustad yan. But if you were the strategist... Or, Sige, sir. or, balat kayo. Balat kayo pala. Buhay But sa mundo. ito, Sexal, honest opinion, if you were the strategist behind this impeachment and given your political agenda to destroy VP Sara, would you want the composition of the Senate now to be the judge or hintayin na lang natin after the elections? Hindi. Kahit na ngayon o sa susunod, kung ano yung nangyari sa Sereno, yung factor na ba't nagbaliktaran, yun pa rin ang ang pinaka-importanteng kalakaran kung paano magkakaroon ng conviction. Pero kung ang agenda mo talaga, tanggalin siya. Kasi pag tinanggal mo yan, she will be disqualified. Yes. From any position. Perpetual Kaya disqualification, sinasabi ko sa sir. programa ko, kaninang umaga, saka sa TikTok, pag dinisqualify niya, may kandidato kami. At nag-usap na kami ni Presidente Duterte, si Robin Padilla yung lalaban namin sa inyo. Akala ko pa naman si Sec Panelo ang magiging... Si Robin, maniwala ka. Sinabihan ko na kasi si Robin kasi nagtitito ko, bilang tumawag, kumanda ka na. Ikaw na yung susulong. Sabi niya, I'm speechless. Basta. Kasi ako nagsabi sa kanya nung tumatakbo kami sa Senado, walang naniniwalang mananalo yan Minimenos na gusto. Sabi mo, tandaan mo sinabi ko sa'yo, magna-number 1 ka. Talo mo kami lahat. Yung number 1 na yan, number 1, di ba? Ang number 1 nun, si Rafi. Yes. Wala yan. Noon magbotohan, 5 milyon ang layo ni Robin sa kanya. Sabi ko, mahirapan kay Robin. Kasi may common sense. Very humble na tao. Hindi corrupt. Yun lang tatlong yun. Sabi ko, mahirapan kay Robin. Matanong ko si Calio D. Welcome to the show, sir, ha? Ikaw yung aming suki, Pero late ka ngayon, ha? Pero Calio D, ganito na lang tanong ko. For those who do not know him, and I think hardly anyone would not know him, he is the president of the Partido ng Lakas ng Masa, PLM. Sir, magkakaroon ba ng complaint coming from your group or coming from your allies? Magkakaroon ng pangatlong verified complaint ba to? Coming from your own sector? Suportahan lang. Meron. Hello? Meron yan. Hello? Yan. Meron. Suportahan lang namin yung dalawang nakapasok para hindi na humaba yung usapan. Kasi essentially, sang-ayon kami doon sa proposal sa mga akusasyon at batayan para impeach si Vice President. At dapat matagal na. Hindi na lang ngayon. Dapat matagal nang na-impeach noon pa. At alam na ng taong bayan ng mga mamayan. Alam na ng mga taong nakakaintindi ng politika at ng mali at tama na mali yung ginawa. Kaya dapat talaga ma-impeach si Sara. Pero Calio D, di ba, as it stands now, medyo divided na yung bansa natin. Ang sinasabi ng iba, kung ituloy pa tong impeachment, lalo pang madi-divide. Hindi po ba tama yung huwag na tating ituloy ang impeachment? Mula na maghiwalay sila noong January, divide na Diba? Nung magkaroon ng bangag, nagkaakusahan na, naglunsad ng sariling assembly si Bongbong sa Bagong Pilipinas, nag-prayer rally naman doon sa Davao. Mula noon ay divided na. At kung ito'y magpapatuloy, lalong walang mangyayari sa ating bansa. Kaya dapat, kung ano yung mali, ituwid. Panagutin yung mga nagkasala at umandar tayo batay sa kung ano yung tama, ano yung makakabuti sa ating bayan, at hindi yung manonood na lang tayo lagi sa bangayan ng dalawang dinastiya ng North and ng South, na ang pinag-uusapan naman ay hindi naman para sa atin, kundi para sa kanilang interest, para sa 2028.
Walang pakinabang ang taong bayan dito. Pero naniniwala ka ba, Calyodi, na pag ituloy pa tong impeachment complaint na to, hanggang magkaroon ng botohan, hindi ba lalong masusugatan at further dividing the country into North and South? Mahirap na ang ating batayan ng pagsulong ng tama ay ang mga konsiderasyon. Bakit ba ang laki ng konsiderasyon kapag sila ang nag-aaway? Pero kung pagka ang kalaban ay mga manggagawa, pagka ang kalaban ay mga mamayan, walang konsiderasyon kung magugutom yung mga manggagawa, kung magugutom yung mga magkasaka, kung magigiba ang bahay ng mga maralita, wala silang konsiderasyon. Pero bakit pagka sila, ang laki ng konsiderasyon nila? Bakit hindi manindigan sa ano yung tama at ano yung mali? At magdesisyon batay doon para na sa ganon, mailigtas ang bayan sa kumunoy ng debating ito na wala namang pakinabang ang taong bayan. Tapusin na ito at dapat nang managot yung dapat managot. Tanong kita na ito, kasi si Senator Jingoy Estrada came up with a statement saying na walang kabubuti ang impeachment. Kasi sabi nga niya, I'm just paraphrasing what he said, na nung natanggal si President Marcos Sr., naging umunlad ba ang Pilipinas? Sabi niya, hindi. Nung natanggal yung tatay niya, si former President Erap, naging maunlad ba ang Pilipinas? Sabi niya, hindi. So given that statement and yung sinasabi nga na it further divides the nation, sa tingin niyo po ba ikabubuti ng ating bansa na ma-impeach si VP Sara? Yung pagpapatanggal ng mga corrupt at abusive public officials, that is always beneficial para sa taong bayan. Gusto natin na as taxpayers, tayo na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, yung mga hindi tama ang paggamit ng pondo, dapat may pananagutan yon. Sino bang taxpayer ang gusto na nanonood ng hearings na nakikita 612 million pesos? Hindi natin alam paano ginastos, very untransparent, dinodoktor pa yung paraan ng liquidation. Hindi maganda yon. And I think, okay lang na maging divided ang bansa. Ma-divide tayo between those who are against corruption and those who tolerate corruption. Ma-divide tayo dun sa nangungunsinti ng corruption at yung gusto na may managot para sa korupsyon. I think mabuti yon para sa taong bayan, magkaalaman na, including the Senate, sino dyan ang tolerant sa corruption, sino sa Senado ang gusto ng accountability sa corruption. But to Secretary Panelo's point, sinabi niya kanina, kung sinasabi niya nga may corruption, di mag-file na lang kayo ng criminal cases, bakit niyo pa dadaan sa ganitong kasing proseso na we all know naman, it's all about the numbers? Well, yung criminal case relates to kung may kulong ba o hindi, kung mayroong criminal liability. Pero yung impeachment kasi ibang klase ito na proseso no? Political, and it deals with whether an official is fit for public office. Karapat dapat pa bang manatili sa pwesto ang isang opisyal? Mataas na opisyal kung saan ipinagkatiwala ang mataas na trust, no, para sa kanyang panunungkulan. So yun ang political question din yun, no? Siyempre, gusto rin naman natin na ma-resolve ba yun. Hindi siguro sapat na criminal charges lang, lalo't matagal pa na proseso yan, i-dribble pa nila yan, habang nananatili po sa posisyon yung opisyal na kine-question natin yung fitness niya para manatiling Vice President. Kayo, Sexal, do you still believe that VP Sara is fit to be part of our government? Oh, definitely. Pero puntahan natin yung mga tinalakay kanina. Sige, sir. Sabi ni Jingoy, yung impeachment, hindi naman nakikinabang talagang tao. Sabi niya, wala naman nangyari. Nag-impeach, wala rin nangyari. Sa totoo lang, may impeachment o wala, hindi nakikinabang ang taong bayan. Dahil nga, ang mga interest ng mga nasa kapangyarihan, ang inaasikaso nila. Now, pagdating naman doon sa confidential funds, sinasabi natin, kaya tinutugi si dahil kailangan malaman natin ang disbursement kung regular o irregular. Teka muna, ba't ng Kongreso hindi natin tinutugis? Ito 200-something million. Ito, billion-billion ang ninanakaw sa ating bansa at sinicertify lang nila. Walang liquidation talaga Pangalawa, yun naman dun sa liquidation ng confidential funds. Nagtataka naman ako, alam mo, ginagamit ko lang sentido komod. Yung gaya na nga na sinabi ni Sammy Martirez, ombudsman, kaya nga tinawag na confidential funds yan. Ang nature, katutubo,
ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano at pag gumawa ka ng plano, natural, talagang gagastos ka. Bakit? Kukunin mo kasi impormasyon doon sa kalaban. Paano mo kukunin yon? Hindi sa ordinaryo tao. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yon. O kaya, doon sa may mga access sa kanila. You have to buy the information to destroy them. So you need money for that. Kailangan mo, magkatalang gagastos ka ng hotel, kasi maraming nag-ooperate eh. Pagkain, damit, bihikulo, babayaran mo. Okay, ito ang sinasabi nila. Oh, naku, Mary Grace Piatos. Fake. Wala sa, NSA ba yun? Sinasabi? Ha? PSA. O wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. O yun, sintido ko muna naman yun. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw, kung ikaw ang kinunang ko ng impormasyon para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, di pinatay ka nila. Yan o ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. In support to what you just said, bibigyan na kita seksal ng actual. Oh. I was part of the intelligence service before. Okay. Nung buhok ko ay itim pa. I was 50 pounds lighter. Okay. Binata pa. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use fictitious names. Correct. But Oh. behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher-ups. Intelligence operation yan. Kung sino mang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang actual nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's depende dun sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. It can be. Kaya nga, in support to what you're saying, it is very likely. Ang tanong ko lang dito, sir, given nga yung ganun background, nagbigay ng senaryo si Sexal, ako na mismo nagsasabi, ganun yung practice namin 35 years ago. Hindi mo ba dapat na intindihin natin? Kaya nga, that's the nature of confidential funds. Ang confidential funds, meron pong guidelines yan kung paano magagastusin. It being confidential doesn't mean na pwede mo yung gastusin kung saan. Ang nakikita natin dito, maraming mga expenditures na tila walang kinalaman sa any confidential activity, any information gathering. Very implausible yung paraan ng paano ka nag-conduct ng intelligence information gathering sa last 11 days of the year na may 4 na holidays, so you only have 7 working days to conduct so-called intelligence information, intelligence operations, information gathering. Who are these people? Bakit pare-pareho yung handwriting do sa pagkakasulat ng mga acknowledgement receipts? Why are you spending 16 million pesos for safe houses? Bakit ka bumibili ng office supplies, tables, and computers that have nothing to do with intelligence operations or information gathering and against the existing guidelines? Kumbaga ho, ang dulo natin dito, obvious naman po. Drawing lahat yung report. Walang tinutungtungan, walang nangyaring intelligence operations, walang nangyaring information gathering. And that is our point. Bakit sinasabi naming inabuso itong paggamit ng confidential funds? Hindi kaya possible nato na during that 11 days, doon lang nagkaroon ng disbursement, but the actual gathering happened all throughout the year? Hindi ba pwedeng gano'n ang argument? I don't see how they can do that dahil nga wala naman silang pondo and they were not assured of having funds prior to the disbursement in December. Kung kayo po, galing po kayo sa intelligence community. Yes. Can you imagine conducting 100 intelligence and information gathering operations in 7 days throughout the whole country? You're just one office of the Vice President. Wala ka namang personnel to do that. Is that even doable? Parang ang labo, di ba? I will disagree. Go ahead. As you said, pag meron kang project, may project proposal ka, plinano mo na yan eh. Yes.
So may nakalaang budget na dyan. Tsaka ina-approve. Yung sinasabi nilang 125 million in 11 days, Jesus Maria Joseph, I can spend 125 million days in one day. Kasi may project proposal na eh. Naka-ready na. Babayaran mo na lang. Papagalawin mo na lang lahat eh. So, kasama yung sinasabi nila na, like yung medisina, bakit may medisina? Bakit wala? Bakit yung mga operatives mo ba hindi nagkakasakit? Ha? Kasama lahat siya sa project. Meron ka nga project proposal eh. Ibibigay mo nga doon sa magbibigay ng pondo, di ba? Pero Seksan, to the point of NATO, sabi niya, 11 days lang naman kasi. Pwede bang ganun? Bakit hindi? Na within the 11 days? Bakit sabi ko nga, I can spend one day. I'll be paying all of them in one day. Ang liit ng 127 million. Kailan ba babayaran mo? Kung kahit na 100, kaya mong bayaran in one day yan eh. Sabi naman kasi, again, we conduct this, but at the same time, merong accomplishment report na kasama. Ngayon, kung kasama naman yon, I think that can be perfectly justified. Hindi ko lang alam kung there will be that opportunity to present all of this in the proper forum. Well, they submitted accomplishment reports sa Kongreso. Dininig yan. Tinanong yung mga regional, yung mga battalion commanders, yung mga division heads, kayo ba ang nagbigay ng accomplishment report na to? Sabi nila, oo, pero hindi namin alam na gagamitin yan sa confidential funds. And in fact, wala naman kaming natanggap na kahit anong confidential funds. Yet, the accomplishment report, ginagamit para i-justify yung expenditures. Sabi namin, malabo na naman yan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Maiba tayo ng lugar naman, no? Kasi sabi nyo nga, Sexal, it's about the numbers. What do you think is the effect of, let's say, certain groups, let's say, Partido ng Lakas ng Masa, let's say, Iglesia ni Cristo, coming out and say, we are for and we are against. Ano kaya impact niyan, sir, sa ating process of impeachment? Is it as relevant or wala yan? Basta ako, sinasabi ko na ever since, tuloy ang impeachment. Tuloy na tuloy yan. Walang kaduda-duda yan. Okay. Hindi mo mababago na yan. Diretso na yan. So regardless... Locomotive train yan. So Papunta tayo to. regardless, sir, of the public support, public opinion, tuloy yan. Unless na magkaroon ng kidlat ng kaliwanagan ng bawat isa. Pero I doubt it. It's there. Political agenda nga yan. Correct. So the more political alliances, let's say, pumunta ron sa for the impeachment, for the eventual conviction, sinasabi niyo, talo na. Diretso So paramihan po yan. Diretso na yan. Diretso na. Diretso na. Ikaw na to. Now that you have filed this complaint and there are some organizations supporting, there are some organizations against, meron po ba kayo naiisip na strategy or are you concerned that organizations like, let's say, Partido ng Lakas ng Masa or na Iglesia ni Cristo coming out saying, gusto namin, ayaw namin? Ganun talaga sa kahit anong impeachment eh. Meron talagang magkakampo-kampo dyan. Sumusuporta, kumukontra. I think importante yon sa ngayon dahil we're headed into an election year. So kung ano man yung opinyong publiko na lilitaw dyan, maaring titimbangin yan ng mga senador, ng mga congressman. Ito ba yung makakabuti sa pagtakbo ko? Ito ba ay makakaapekto sa kandidatura ko? Posible talaga, realidad yon. Pero sa amin naman, tingin namin dahil marami ding sumusuporta, mga estudyante, mga taong simbahan, mga profesional, mga ordinaryong manggagawa, mga maralita, I think may chance sa ito eh. Sana mapakinggan ng mga mambabatas at senador yung boses ng ordinaryong tao na sumusuporta. Hindi lang yung boses ng gagaling sa Malacanang o kung saan pang mga politiko. Pakinggan niyo yung tao. Anong gusto ng taong mangyari? Anong gustong accountability na mangyari ng ating mga kababayan? Tandaan, I think napag-usapan natin to, di ba, Nato, about yung impeachment trial nung kay former President Erap. Di ba nagkaroon ng impact doon sa mga tumatakbong senators during that time? Kasi it was a political year. Yeah. Oo, midterm elections din yata yun, no? Yes. Yung 2001. So, after the EDSA People Power 2, yung mga senador na tumutol sa pagbubukas ng second envelope, I think nahirapan sila nung tumakbo sila noong May 2001. May impact talaga yung perception ng publiko dun sa mga senador na nakikita nilang mukhang may kinikilingan or hindi patas ang pagdinig sa kaso. And do you think, Nato, pagdating sa, if you are going to, of course, go for the conviction, the chances for having a conviction would be higher in the current Senate or in the eventual Senate?
Hindi namin po masasabi. Nag-file kami ng impeachment complaint nang wala kaming certainty, wala kaming katiyakan na meron ng bilang sa Senado. Kumbaga, up in the air yan. Dadalhin tayo kung saan tayo dadalhin, kung ano yung opinion publiko at ebidensyang ilalabas. So, it doesn't matter sa amin kung this Senate or the next Senate after June 30. Ang mahalaga, naigawa namin yung aming tungkulin, inhapag namin yung kaso, ang bola nasa Senado ultimately. Kayo, Calyodi, will you be doing anything else in support of this impeachment already filed by two groups? Tulad ng sinabi ko kanina, tindig namin ay yung papa-impeach talaga. Oo. Sana. Hindi lamang si Sara. Kasi marami naman yung mga corrupt din sa loob ng Kongreso eh. Ang problema lang na single out, no? Pero anyway, yan kay Sara dapat suportahan at kung may mga kaso pang ilalabas para dun sa iba pa na corrupt din, dapat maisulong. Ang magagawa namin talaga yung pag-support, yung pagkilos, pag-support, pag-organize, pagpaliwanag sa taong bayan na dapat ang ating gobyerno talaga isang gobyerno na walang magnanakaw. Hindi. Galit naman kayo sa magnanakaw, di ba? Siyempre naman. Galit kayo sa corrupt. Correct. Di dapat kayo magpa-file na rin kayo ng samdamakbak na complaint dahil marami kayo nakikitang... Sinabi ko, sapat na yung dalawang ipinail na kaso at kami isusuporta na lang doon para sa may pagtagumpay at ang mahalaga diyan tingin ko yung pagkilos ng masa ng mamayan dahil kung aasa tayo dun sa mga nakaupo sa Senado ngayon medyo alanganin. Pero kung makikita ng mga senador na malakas ang ingay para itulak yung impeachment ay pwedeng makapagbago lalo na darating ang 2025 election. Teka muna, may tatanong lang ako kasi in relation to what Sexal said kanina, bakit si VP Sara ang pinag-iinitan? Marami din naman daw corrupt sa ibang bahagi ng ating gobyerno. Kaugnay doon yung tatanong ko. Bakit hindi kayo kumikilos? Kaugnay doon sa yung tinatanong mo, yun din ang akin. Sige, go ahead. Sa dalawa. Okay. Naniniwala ba kayo na maraming tiwali sa Kongreso? Bakit kayo doon nagpapile? Yung mga tiwali, pinapailan nyo ng isang opisyal na tiwali din. Sila rin naman gumusga. Mga tiwali rin pala yung mga ito. Manong, pwede naman kayo mag-file din sa mga tiwali. Abogado kayo, di ba? Kaya nga ako kontra sa impeachment eh. Kasi hindi ako naniniwala. Bottom line, I think, it has to be filed in the House. Regardless. Kasi that's the constitutional process. What I'm saying is kung naniniwala kayo mga tiwalayan, pailan nyo ng kaso. Hindi lang si Inday. Kaya nga, yun din sinasabi, challenge ko kay Calyodi. Kung sa tingin nyo marami talagang corrupt, di ba dapat hanapin na natin yung iba't ibang taong corrupt, hindi lang po si VP Sara. Tama yun. At tingin ko marami makakasuhan. Kasi alam ko, at tingin ko talagang itong labanang ito ay para sa 2028, no? Para sa 2028. Ito ay banggaan ng dalawa. Banggaan talaga ito. Pero real yung problem. Real yung akusasyon. Real yung akusasyon na talagang grabe yung nakawan at paglustay ng pera ng bayan. Kaya dapat talagang may masampulan at magkaroon ng katotohanan na mangyari ang pag-impeach kay Sara. Sa tingin nyo ba, Calyodi, na si VP Sara matatanggal? Tansya ko. Pero kung sabi ko nga kanina, kung aasa tayo sa Kongreso at saka sa Senado, baka 50-50, no? Dahil yung mga dynasty dyan, nakakampi ng mga Duterte, ay nagpapahayag na ng di pagsang-ayon. At kailangan 2/3. Pero tansya ko dahil yung mga tao ay galit talaga sa pagnanakaw ng pera nila. At kailangan ma-develop yon. Kailangan ma-develop ang malakas na pressure ng mamayan, pagkilos ng mamayan, in support dito sa impeachment. At huwag lang ang panalo ay kunin sa boto ng Kongreso at ng Senado. Kasi baka magkahirapan. Kung yung mga boboto sa Senado at sa Kongreso ay masusuportahan ng malakas na kilos ng mamayan, matatanggal si Sara. Okay. We are running out of time kasi we started late, no? So, sandali lang po. That's why we are trying to wrap up the moderated interview. We'll open the questions for media. So, go ahead, ma'am.
Kung mauna na po kayo, just indicate the outfit that you belong to and then to whom you want the question to be addressed. Thank you. Ay, good morning.